Hi! Kumusta kayo? Ako si May at ako ang makakasama ninyo sa panibagong araw ng pagkatuto. At welcome sa ating episode 3 ng SPMT Educational Series. At ang ating tatalakayin ngayong araw ay ang Solid Waste Management o mas kilala bilang pamamahala sa basura. Sa episode na ito ay tatalakayin natin ang tatlong mahahalagang punto. Una, ano nga ba ang tinatawag na solid waste? Pangalawa, ano ang mga suliraning dulot ng maling pagtapon ng basura? Pangatlo, ano ang mga batas at solusyon para dito? Ano nga ba ang solid waste? Alamin natin. Ang solid waste ay tumutukoy sa lahat ng basurang tinatapon natin araw-araw, galing sa bahay, paaralan, pabrika at maging sa mga pampublikong lugar. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang balat ng pagkain, plastic na bote o wrapper, papel, sirang gamit o appliances, basurahang nabubulok at hindi nabubulok. Sa sobrang dami ng basura, milyon-milyong tonelada na ang naitatapon araw-araw sa Pilipinas. Ano kaya ang mga suliraning dulot ng basura? Isa sa mga suliraning dulot ng maling pagtapon ng basura ay ang pagbaha, lalo na pag kung saan-saan tayo nagtatapon ng basura na sanhi ng pagbara sa mga kanal, kung kaya't pag umuulan ay nagdudulot ito ng pagbaha dahil hindi makadaloy ng maayos ang tubig ulan. Pangalawa, pagkalat ng sakit. Ang mga basurang naiipon ay pinamumugaran ng lamok, daga at iba pang hayop na nagdadala ng sakit. Pangatlo, polusyon. Polusyon sa lupa, tubig at hangin. Nasisira ang kalikasan at naapektuhan din tayo sa huli. Pero hindi tayo nawawala ng pag-asa. Merong batas para dito. Ito ang Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang batas na ito ay nagtuturo ng tatlong pangunahing hakbang. Una, segregation o paghihiwalay ng basura base sa uri. Pangatlo, recycling, paggawa ng bagong gamit mula sa lumang basura. At pangatlo, composting, convert ng nabubulok na basura bilang pataba. At syempre, meron tayong 3 R's, ang reduce, reuse, at recycle. May hamon ako para sa inyo. Gumawa kayo ng sariling basurahan sa bahay gamit ang tatlong label. Una, biodegradable. Pangalawa, non-biodegradable. At pangatlo, ang recyclable. Subukan ninyong gamitin ito sa isang linggo. Sige nga, tingnan natin kung kaya ninyong mag-segregate ng basura araw-araw. Ito ay simple lang, ngunit malaking hakbang para sa ating kalikasan. Ngayon, balikan natin ang mga natutunan. Ang solid waste ay ang araw-araw na basura na ating itinatapon. Ang maling pamamahala dito ay nagdudulot ng baha, sakit at polusyon. May mga solusyon tayo tulad ng RA 9003, segregation at 3S. Alam nyo, minsan kasi iniisip natin, basura lang naman yan. Pero sa totoo lang, walang lang kapag kalikasan ang pinag-uusapan. Bawat bote, balat ng plastic na itinatapon natin ay may epekto, hindi lang sa kapaligiran, kundi pati na rin sa ating kalusugan at kinabukasan. Kaya bago ka magtapon, mag-isip ka muna. Tanungin mo ang sarili mo, pwede ka bang gamitin ulit to? Tama ba ang basurahan na pagtatapunan ko dito? Paano kaya kung lahat kami sa bahay ay magsimulang mag-segregate? Ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa malaking proyekto. Nagsisimula ito sa maliit pero makabuluhang gawain araw-araw. Ikaw, ako,
tayong lahat ay may papel sa pamamahala ng basura. Hindi natin kailangang hintayin ang gobyerno o ibang tao. Magsimula tayo sa sarili natin. Kaya tandaan, kung paano natin tratuhin ang ating basura ay refleksyon kung paano natin pinapahalagahan ang ating kapaligiran. Sana ay may natutunan kayo sa episode na ito. Paalam!